Nako, ito ho talagang si DILG Secretary Jen Vic Remulla pumupustura sa 2028. Pansin niyo ho ba mga kababayan, dapat at least once a week laman ho siya ng pahayagan. Lagi hong naka-headline ang DILG. Dito ho sa balita na to mga kababayan, DILG red notice kay Zaldico, posibleng lumabas ngayong linggo. Di ba? Hindi mo pa nga nahuli itong si Atong Ang, itong si General Bantag, tapos gusto mo pa uwiin dito si Zaldico. Pag nakauwi dito si Zaldico, imbis na maging presidente ka, baka anak ng tokwa. Di ba? Baka imbis na makabuti yan para sa iyong kandidatura sa 2028, baka mas makasama pa yan. Kaya wag nyo nang naisin. At tayo, kung tayo tatanungin, gusto nating umuwi yan si Zaldico. Pagka presidente na si VP Sara, siyempre, ano yan star witness yan Star witness yan, pero meron din siyang pananagutan. Hindi natin sinasabi dito na pagka ika nga umuwi yan, hero yan. Hindi ho, mga kababayan. Isa ho yan sa mga kups na kups noong 19th Congress. Bira ho yan ng bira kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at dito kay Vice President Sara Duterte. Hindi ibig sabihin, nagsasalita na ngayon si Zaldico, absuelto na siya sa mga kabalbalan niya noong 19th Congress. Kahit dito sa 20th Congress, gusto pa hong umisa ng mama na yan. Kung makakaisa pa yan, isa pa yan. Kaso hindi na lang ho talaga pwede kasi nagkabukuhan na. Dito sa video na to, naku, sa totoo lang, viral ho ngayon ito sa mundo ng social media. Mga banat nitong si Atty. Rowena Gonzon dito kay Bangag. Pero bago yan, sa like at sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin itong pagiging bida-bida na naman ng ating DILG Secretary. Hindi mo pa nga nahuhuli si General Bantag. Sa bagay, hindi mo mahuhuli yun. Imposibleng mahuli mo yun. Anak ng tokwa. Hindi ka tatagos dun sa mama na yun. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Yan si Atong Ang, hindi mo pa rin nahuhuli. Si Senator Bato, wala namang kaso kaya hindi mo pwedeng hulihin. Wala naman siyang warrant kaya hindi nyo pwedeng hulihin. Ang magagawa nyo lang kay Senator Bato de la Rosa, kagaya nung ginawa nyo kay Tatay Digong, pagka nahuli siya, doon lalabas ang warrant, doon ipapakita yung kung ano-ano, tapos diretsong dahig na dralas. Yun lang. Kaso imbis na makabuti yun para sa kandidatura niya sa 2028, mariremind na naman ang ating mga kababayan, ano ba ang ginawa nitong si Bato? Tokhang. Kumatok at hinikayat yung mga kabataan na lumayo sa ipinagbabawal na droga. Anong masama doon? Ngayon kung ayaw nilang lumayo, bumabatak pa rin at nagbibenta tapos nanlaban, di patay. Ito, panoorin natin ang bida-bida na, itong pagbibida-bida na naman nitong ating DILG Secretary. King! Posibleng lumabas na raw ang Interpol Red Notice laban kay Zaldico ngayong linggo o sa susunod na linggo. Ayon kay DILG Secretary John Vic. Palakpakan natin ang walang ya. Pambira talaga, oo. Dapat, maya't maya ho, ang pagbumukha na yan, binabandera sa social media. Langya ka dyan, Bigri, mula kala mo, hindi namin nababasa mga galaw mo, ha? Vic Remulla. Presidential material ba yan o cups material? Nakapag-apply na sila para sa pagkuha ng Red Notice laban sa dating kongresista. Sa ilalim ng Red Notice, hihilingin sa mga law enforcement agencies sa buong mundo na hanapin at pansamantalang arestuhin ng isang individual habang iniintay ang kanyang extradition, pagsuko o iba pang katulad na legal na proseso. Ang dami ho nilang hanas. Una na dyan, yung kay Attorney Harry Roque. Di ba? Isa din yan sa mga nila, pagiging bida-bida nila. Kung ano-ano yung mga aligasyon nila dito kay Attorney Harry Roque, dito kay General Bantag, dito kay ang dami ho nilang trabaho na mapahanggang sa ngayon, hindi pa ho nila nagagawa. Tapos, meron pa silang nalalamang red notice. Wala namang problema Mag-red notice kayo na mag-red notice. Mag-red notice kayo hanggat gusto nyo. Pero ang atin ho dito mga kababayan, hindi porket makauwi na dito si Zaldico, ibig sabihin mariresolve na magkakaroon na ng hustisya sa mga pagnanakaw na. Hindi ho, ang mangyayari diyan, kakasangkapanin itong si Zaldico, gigipitin, pipit-pitin yung dalawang jetlog niya.
para sabihin na si Marcos Jr. at si Martin Romualdez adsuelto. Pero kahit saan ho natin tingnan, itong dalawang kumag na to, sila ho talaga mastermind. Kasama ho sila sa mga mastermind. Pero ang talagang mastermind ay nasa Malacanang. Proseso. Nauna nang naglabas ng arrest warrant laban kay Ko at 17 iba pa kaugnay na maanumalyang 289 million peso flood control project sa Oriental Mindoro. Yan. We've complied with all requirements. Binigyan na namin lahat. We began November pa lang. Nag-apply na kami. There are requirements left and right. Pinakita na namin lahat. Kakapalit lang kasi ng TCTC. So, we will look for the new leadership to work on the matter to coordinate with Interpol para malabas yung red notice. Mga kapatid, Ano ho masasabi nyo dyan sa balita na yan, yung pagbibida-bida nito si John Vic Remulla? Red notice. Baka imbis na jackpot kayo dyan kay Zaldico, pagka napauwi nyo yan sa bagay, no? Hindi naman ho siguro katotohanan o hustisya ang hanap nitong mga to sa pag-uwi ni Zaldico. Ang gusto lang nilang mangyari, syempre, maabsuelto itong si Marcos Jr. bago matapos ang kanyang termino. Para masabi nila at least, diba, tapos na termino ko, malinis na ako, pero hindi ho yan ang mangyayari. Ang sigurado ho dito, pagka naging presidente na si BP Sara, mananagot ang mga mastermind dyan sa mga maanumalyang flood control. Ito na balita natin, nagpakita na itong si Bangag. Sa totoo lang, Atty. Ruben Gonzon at itong si Ma'am Cathy Binag. Totoo, napatay na siya. Ay, hindi naman po namin sinabi, napatay na kayo. Ang totoo po, ang tinatanong ng mga tao, President BBM, ay ilabas naman ng inyong Executive Secretary ang inyong state of health dahil nasa konstitusyon yan. May right to information ng mga tao dyan. Yan. At saka, kagaya nung kati si Fidel Ramos, si President FBR, nung nag-carotid surgery siya, he was under general anesthesia, nag-report sila to the people. Nagpasabi siya sa Congress na siya ay mag-undergo ng surgery, that he will be under general anesthesia and therefore temporarily incapacitated. Dahil po sa konstitusyon, mga kababayan, pag ating pong Pangulo ay temporarily incapacitated dahil under anesthesia siya, ang automatic po sa konstitusyon na ang Vice President ang magti-take over automatically ng opisina ng Presidente. Hindi po ang Executive Secretary. Ang Vice President po ang may katungkulan yan. Kaya po natin tinatanong, nasaan si BBM? At ano ang status ng kanyang health? Diba? Kasi ang payat-payat niya na. Masyado naman kasi itong problema ito, hindi niya yata kaya. Hindi niya yata kaya itong problema ito. At saka hindi kasi pwede kombing na palagi na lang na ang magsasalita is yung kanyang spokesperson na ang sasagot lang sa atin palagi is nasa mabuti siyang kalagayan. Bakit hindi tayo labasan ng video? Oo, na diba? real time. Oo, diba? Na humahawak siya ng dyaryo. Oo. Kagaya sa Amerika, di ba? Napakahirap ba nun? Kailangan may hawak na dyaryo. Tsaka, hindi naman po sa siyempre, we are not wishing ill on the President. But we want them to follow the Constitution. Nung naaayon sa batas. We want the Malacanang to follow the Constitution. Hindi naman po sa, hindi po yan maganda, mga kababayan, that you're wishing our President ill. And gusto lang natin, pag na-anesthesia siya, take over automatically ang ating Vice President ayon sa Konstitusyon. So, dapat ang kalusugan ni PBBM ay malinaw sa publiko. Tama. Di ba? Karapatan po natin yan. At dahil po yan, dyan nakasalalay ang mga desisyon ng Office of the President. Lalo na po na may crisis tayo, kailangan po natin ng Presidenteng 24/7 alive, alert, and aware. Tsaka wala tayong nakikitang mabilis na aksyon sa nangyayaring pagtaas ng presyo ng krudo sa ating bansa. Katulad ngayon, yung bagong presyo, estimated natin, nasa 99 pesos to 112.40. 40 centavos, depende sa branch at kumpanya pa yan. Kaya diba? Dami nang gusto magbenta ng mga diesel nila na truck na karga. Yung trucking pala, laking problema. In fact, somebody called me, sila ng transport association.
may isa pa akong kilala na meron siyang tracking, more than 400 trucks. Ha? Grabe. Hindi na nila alam anong gawin kasi yung kontrata nila, hindi naman sila pwede magtaas Umatras, ng presyo. Pag may ganyan na fuel crisis. At kaya, kung wala naman po silang i-deliver, paano na po ang economy? Tanggalin talaga natin yung tax. Muna. Yun. Tanggalin muna natin yung tax. Mama Bing, may napansin ako sa'yo. Hindi naman tayo nag-usap, Oo. no? Nakadilaw ka. At ako, hindi ko akalain nakapink ako. Hindi ko sinasadya. Dilawan naman talaga ako, di ba? Uring ako na dilawan eh. Yeah. Kami ni Congressman Erice. Yeah. Wala po tayong kulay-kulay dito, sa totoo lang. Kailangan po yung totoo lang. Para sa bayan. Oo. Diba? Hindi po importante kung anong kulay-kulay mo dito sa... In fact, all of us should be united now in this crisis. Yes. We should look at the issues, not our political affiliations. Hindi ba? Yeah. So, grabe na po itong crisis na ito. Sasabihin nila ni BBM, tighten your belts. Sir, wala na nga kaming ita-tighten eh. Dahil Wala na maigpit, oh. maliit na kita ng mga tao eh. Tapos tighten your belts pa. Yun yung nakakalungkot, Kombing. Kasi, yun nga, inuulit ko, na lahat ng presyo ng bilihin, commodities natin, ngayon, ang crudo, is ang tataas. Pero yung way of life, living, sweldo ng mamamayang Pilipino, kinikita, hindi nag-i-improve. Kaya yung excise tax, ay tanggalin na muna o huwag kolektahin dahil 10 piso yon sa gasolina bawat litro. Diba? Yes. Yung sinasabi kong income tax below 1 million, huwag na munang kolektahin ng gobyerno. Magpa-file ka pa rin ng income tax return mo, pero Exempted muna. parang alam na, nag-file ka lang, ganito yung income mo below 1 million, tatatakan ka ngayon na no tax due. Di ba? Yeah. So, ang iba pang pwedeng gawin, yung sa transport naman, alam naman natin na everybody has a problem, but yun nga yung mga Grab, baka naman pwedeng bawasan nyo naman yung porsyento ninyo. Muna, Kasi kawawa naman sila. Ha? Sabi mo nga, Mama Bing, di ba, ang bagong mahirap ngayon are middle class. Yes, the new poor. The middle class is the new poor. Sila ang nagbabayad ng malaking bloke ng tax, lalo na ang mga government employees, above, what do you call this, across the board sa kanila, on the average, 32% ang kanilang binabayad na income tax, pero hindi umaakyat ang kanilang sweldo. Baka naman pwedeng idagdag yun na rin na those government employees na ang sweldo lamang ay below salary grade level, ay baka pwedeng ganun na rin po. Kalahati na lang ang ibayad muna. Yun na hindi na 32%. Yan. The middle class in the Philippines is now the new poor. So, ang problema, yung maliliit na negosyo, pati, kasi wala naman silang kapital, hindi ba? That's true. Yun ang Kawawa problema. naman. So, paano gugulong ang ekonomiya kung walang transport, walang construction, mataas ang bilihin, kaya konti na lang ang buibili. Yun ang problema po mga kababayan, dahil isa sa mga solusyon dyan ng mga tagapagmahala ng economic policy ng ating bansa at fiscal policy, isang solusyon dyan para mabawasan, mababa yung inflation rate o kaya ang taas ng mga bilihin, ay itaas nila ang interest rate. Kati. Yes, Kunyari, exactly. may savings ka na 1 million. Imbis na itago mo, ipasok mo sa bangko dahil tataasan nila ang interest rate doon. Yes, sa pera pakitain mo. nila. Oo. Pakitain ng tama. So, ibig sabihin, less na naman ang gastos. Yeah. Dahil pinasok mo sa bangko di ba? Imbis na magkapital ka more sa negosyo mo, hindi naman ka kumikita ngayon ng maganda, ipasok mo na lang sa bangko and wait it out. Ayun, dahil konti na naman ang pera sa ekonomiya, ay yung tinatawag na nagko-constrict, no? Kaya, ang sunod dyan, of course, this is already given sa lahat ng around the world na nangyayari. Pag tinaas ang interest rate,
ng bangko para sa iyong pera, bababa ang investment, siyempre, ipapasok mo na lang sa bangko, di ba? Kaysa Yeah. naman idagdag mo sa kapital mo. Kasi hindi ka kumikita eh. Pero ang resulta naman, recession. Ay, ewan ko na yan, recession na yan, PBBM. Explain mo na sa amin kung paano mo. Susolusyonan. Oo, kasi nakakapagod na po. Kami naman kami po dito tinatanong din po ng mga kababayan kung ano po ang solusyon dyan. Oh, actually, Kaya, Mama Bing, meron na balitaan mo, maiba tayo. Today, April 7 po, ay mag-uumpisa ang oral argument sa Supreme Court about sa GAA. yung budget na may unprogrammed funds. Ano yan eh, kaninang alas 9:30 ng umaga nang umpisa siya. Unprogrammed funds 2024-2025. Ito yung kasong final pa noon sa Supreme Court ni former Speaker Alvarez, former Senator Coco Pimentel, at my good friend at whom I admire, the late Congressman Edsel Lagman. Pwede ba nating mapakita kung magkano yung 2024 at 2025 unprogrammed funds? Yeah, kasi yung issue na to is tungkol sa GAA nga, di ba? BICAM at saka yung sinabi na special unprogram eh. Ito ang sinabi ni Dr. Monso dyan, professor ko yan, Katin, ako dumugo ilong tenga ko dyan, calculus economics. Gusto ko siyang ma-interview natin, no? Sana one day, no? Sana, oo. Pwede rin sa Zoom lang. Oh, pwede Kasi, naman, parang oo. nasa bahay lang siya pag nag-i-interview siya. Sabi ni Dr. Winnie Monsod, dating Net Secretary ni President Cory Aquino, dapat wala ng unprogrammed funds. Ayan. So, happy na naman ako na ako'y sang-ayon po dyan kay Dr. Winnie Monsod. Dapat ho, wala ng unprogrammed funds kasi yan po, walang dyan, transparency. Kumbaga, hindi natin nakikita yan kung magkano ginastos ng presidente dyan. Siya lang naman ang pwedeng mag-approve ng gastos sa unprogrammed funds. At technically, yung unprogrammed funds ay hindi naman ho pwedeng gastusin dahil wala pa hong kita. Pag may kita ng gobyerno sa revenues na unexpected, na dagdag, saka lang niya magagastos ang unprogrammed funds. Di ba? Pero, yun na nga, kina-question dito sa Supreme Court ngayon, ni na Congressman Alvarez, na ito ay labag sa konstitusyon dahil wala itong limits at safeguards. Kumbaga, para itong bulsa de lobo ng presidente, di ba? Kung sa English pa, it's a kitty. Di ba? Parang, kumbaga ay Hugutin? Hukupit, pangungupit. Hindi. Huhugot siya doon. Oo. Kung kailan niya gusto, ganitong project, maganda, legacy project. Sige, Hindi, kukunin niya saan program funds. Hindi, tsaka walang transparency. Yeah. Walang transparency, kaya walang Later safeguards. release, doon nagsa-start yung for later release, parang Oo, nagagamit na pang bluff, no? Oo. Bibigyan kita, pero gawin mo to for me. Parang may mga kondisyones. Yun ang balita namin Sa na nangyayari. FLR, for later release. Ano ba yan, mga congressman at congresswomen? Ano ba yung FLR nyo dyan? For later release. Yan ba may kaugnayan sa impeachment case ng Vice Presidente? O wala naman? Pero nauso lang itong for later release nung panahon ni Martin Romualdez. Yeah. Yun, Martin Romualdez na naman. Nangangati talaga ang So, abangan natin? Ano kayang kahihinatnan ng oral arguments na tong kaninang umaga, no? Oo, dapat i-live news ng SMN na yan Yeah. para ma-update ang mga tao. Yeah, correct. Kaya, sino ba makukulong? Wala pa ba nakukulong? Ayun nga, nabalitaan mo rin. Magpa-file daw si Ombudsman Boying Remulla ng kaso na plunder against kay Martin Romualdez at kay Cheese Escudero. Tataka naman ako, ba't si Cheese? Ba't hindi yung yung mga binanggit na mas malalaki na kasabwat dun sa sa Oo, si Martin flood talaga. control. Sinabi ni Saldico Diba? Oo may ebidensya si Saldico tsaka yung 18 na Marines, di ba? Oo naman. Ngayon natin sa bahay Yes. daw ni Martin Romualdez.
Wow, maleta. Diba? Martin M. Romualdez. Yung middle name po niya, Maleta. Yun ang... Bastos talaga tong si Atty. Gonz. Martin M. Grabe naman. Totoo ba, Ombudsman Remulla, na talagang ipapile mo yan kay Romualdez? Di ba brand mo yan? Oo, Brand mo yan eh. Parang hindi naman ako maniwala sa'yo eh. Pero kung gagawin mo yan, aba, siyempre, I will praise you in my Facebook. Di ba? Talagang, at saka ibigay nyo na yung ulo ni Martin sa amin para tumigil na kami. Oo. Ibigay nyo na dahil siya naman talaga ang malaking isda maliban kay BBM. Gusto nyo tumahimik ako about BBM, oy, kulong nyo si Martin Romualdez. Di ba? Pero dapat may managot. Correct. May mananagot. Actually, tinatanong mo kanina, Combing, kung magkano yung mga budget na nirelease nila for GAA. Ayan, the first approved budget natin nung under Marcos in 2023, it was 807.16 billion, over 3 times more than 251.64 billion in 2022. Grabe, ang laki ng talon. Pag-assume ni BBM, agad? Diba? Paldo agad, times 3. Oo, 800 kasi times 4. Halos 4, funds, no? ha? Oo. Yeah, tapos nung naman, 2024, it was 731.4 billion. Tapos nung 2025, medyo nahiya. It was 531.7 billion. Binawasan ng 200 something. Teka muna. Nagreklamo sa Executive Secretary Ralph Recto na deficit siya by 200 billion. Kaya ang program funds, tanggalin mo na lang yan at huwag mong igastos yan. Hindi okay na yung deficit mo, yes, para hindi ka natawagin ng mga tao, Vatman. Si Vatman. By the way, tanggalin na po ng VAT na yan. Yun ang pumungkahi ko. Wala na munang VAT. Di ba? Kasi, again, okay lang yung VAT sa mayayaman talaga, pero talagang ang sakit niyan pag bumibili kang gatas, ha? Ay, hindi ka naman PWD, hindi ka senior. Tsaka mahal ng gatas ng bata. Oo. Diba? Tsaka gamot, di ba? At saka Mahal. lahat may VAT. Itong Pilipinas, ang pinakamataas ang VAT. Tayo may pinakamataas na tax sa buong mundo. Oo. Tapos, isa tayo sa 15 countries na at risk na pinag-aralan ng Asian Development Bank at ibang mga bangko. Na tayo, ang Pilipinas, ang high risk, kasama yung mga maliliit, na talagang poor countries like Nepal. Nasama na tayo doon sa high risk dahil sa fuel crisis at sa ating fragile economy. Yes. Kaya yan po ang program funds na yan. Wag na pong gastusin yan para hindi na magproblema si Executive Secretary Recto sa kanyang deficit. At mungkahi ko po, ay tanggalin na muna yung VAT na yan this year. Yan, maliban dun sa no income tax for those earning below 1 million and the government employees. Kaya, mga kababayan, maging mapagsuri po tayo na hindi naman umakyat ang ating kita, ang inyong kita, lalo na ngayon kung kayo ay nasa transportation sector, pero ang mga bilhin ay napakataas. Pumunta ako kati sa isang baking shop. Okay. Alam mo, mayroon akong imagination na fantasy na kunyari, marunong ako mag-bake ng cake. Yan. So, Fantasy talaga. Oo, kaya pumunta ako doon kasi ang daming colors. Para akong bata, pinagkaya ko daming colors. Oy, daming colors. Ano Ang to? saya. Yan, mga balloons, mga cupcake. Ano yan. Di pumasok ako doon. Hindi kasi hilig mong magganyan sa mga kids, kasi di gusto ba? ko namimigay akong cupcake. So, sabi ko sa tao, ano naman presyo na tumaas? Kakataas lang. Sabi niya, harina po, flour. Oh my gosh. Necessity yan, ha? Oo, flour, baking soda. Yes. Flour. Baking flour. Baking flour. Diba? All-purpose. Ayun, all-purpose flour. Ay, lahat, umakyat na po yan. Hindi pa umaakyat ang kalamay, ang sugar. Yan naman, lugi naman kami sa inyo kaming taga-Negros Occidental. Oo. Tinataas niyo yung flour, yung aming sugar, hindi naman tumataas. Nagsasmuggling pa kayo dyan. Ano naman ang laban namin sa smuggling? Siyempre, magbaba yung presyo nila kaysa doon sa aming mga sugar farmers. Yan, sa totoo lang,
Dapat managot kayo dyan. Ayan, no? Kaya nga maganda na yung 2024 at saka 2025 ay pinag-uusapan ngayon at gumagawa ng oral arguments on the legality of the unprogrammed funds Sana, and desisyon na special agad. accounts, di ba? Oo, For both sana. fiscal years, di ba? 2025 allocation po kasi is reports indicate the 2025 budget includes approximately 160 billion in unprogrammed appropriations. Grabe, sakit ng head ko. God. Ano Saan ba napunta yan? Ano ba yan, Diba? BBM? Oh BBM! my goodness. BBM, sige, friends na tayo. Huwag mo nang galawin yan. Mahawa ka naman sa bayan. mamayan. Grabe ka talaga. Standby funds ang tawag dyan. Ano ba yan? That's against the Constitution. Sana po mag-ruling na ang Supreme Court dito sa ilang taon naman itong final ni na Yeah. Congressman Alvarez et al. Diba? Oo, para malaman natin kung talagang nag-exceed siya sa constitutional limits or proper na budgetary natin, di ba? Kasi nung PDAF Procedures. ni Pinoy, di ba nag-decision din yung Supreme Court doon, yung PDAF, di ba? Ito naman sa time ni PBBM and program funds. So, Yeah, correct. let's pray and hope that the Supreme Court will resolve this and decide this issue soonest so that ma-release naman ang ating anxiety. Alam mo Yeah. kayo tayo mga Pilipino, konting konting conflict, away na eh. Yeah, Diba sa daan, correct. away na agad. Kasi may anxiety tayo eh. Meron. Kasi ang hirap ng buhay talaga sa Oo, Pilipinas. Kaya madaling Condolence po sa pamilya ninyo. Opo, Kasi nakikira- disbursement, vouchers, liquidation reports, certifications, accomplishment reports at patunay na pagsusumite ng mga dokumento sa Malacanang, Senado at Kamara. Hinihingi rin ng mga transaksyon ng cheque at voucher mula sa December 2022 hanggang July 2023. Pati ang liquidation reports, mamabing, at mga sinumpaang sertifikasyon ng mga opisyal na may pananadugutan. Ano pong comment mo dyan, mamabing? Bakit? Wala ba sa complaint yan? Di ba they have the burden of proof? Exactly. Wala pala sa complaint yun yan eh. Bakit? Itutuloy. Isasampinan nyo pa yan? Sabi nyo sufficient in form and substance. Hindi pala sufficient? Kasi kailangan pa isampina mo yung salin niya at mga vouchers na yan. Ano ba talaga, kuya? Abogado Diba? ba yung mga nandyan? Ano ba, sufficiency in form and substance, tapos magpasasampina pa kayo? Iakyat nyo na yan sa Senado para mag-trial na kayo doon dahil bawal sa House of Representatives. Ayon Yeah. sa konstitusyon, bawal yan na mag-mini trial kayo dyan dahil ang trial ng impeachment ay solo lamang na kapangyarihan ng Senado. Ayun, itong mga Mary Grace Piatos na pangalan sa confidential fund. Sinabi ko na yan, Kati, doon sa YouTube ko noon video sa Facebook, na sa liquidation kasi, pwede naman siya for security reasons na maglagay ng mga pseudonym. Kumbaga ay alias na mga pangalan. Pero meron siyang totoong tao na nag-receive ng mga funds na yan. Ngayon, itanong natin sa COA, bakit kayo nag-unmodified opinion sa confidential fund ng Vice President? Kung may mga pseudonym dyan. Di ba? Dahil allowed naman yan. Kasi nga, that's confidential fund. Allowed yan as long as meron namang patunay na citizens na kukorespond doon sa pseudonym na Mary Grace Piatos. Kasi ang hirap ng ganito, political talaga itong impeachment na to Kasi hindi na nila matatalo si VP Sara. Kaya kailangan i-disqualify na lang nila. At balita ko, pag bumaba daw sa survey si VP Sara, ay baka tatakbo uli si Martin Romualdez sa kanyang original plan to run for president in 2028. Lord. Nako. Diba? Meron Have ako, mercy. may naririnig ako na term, hindi naman ako abogado, no, Attorney Granson. Gusto ko itanong, may ituturi bang usurpation of authority, usurpation of Oo. authority or power ng Senado? Oo. Ang ginagawa ng Kasi nakalagay Kamara. sa konstitusyon ng trial of the impeachment cases lies solely on the Senate.
di ba? Kay Chief Justice Davide noon, impeachment sa kalaban sa kanya. Sa kay Chief Justice Corona, di ba? Ang trial doon sa Senate. Kay Erap, di ba? Doon sa Senate. Yeah. Doon sila ngayon magpakitaan ng ebidensya at magko-cross-examine doon. Ito, sabi nga ni Halatang-halata, no? Congressman Rufus what is the basis of this in the Salin? Sabi niya kay Congressman Ridon, sabi niya well, there's no basis. How can you subpoena? Yeah, abogado. Pambira naman, para namang hindi tayo nag-practice niya nasa court of law, Paano mo isubpoena yun wala kang basis? Lalo na dyan, impeachment dyan. Dapat mahigpit talaga ang rules dyan kasi hindi naman natin pinag-usapan ordinaryong bagay, di ba? Hindi mo pinapa-disqualify mo ang kalawang pangulo. Tapos ganyan-ganyan lang ang rules nyo dyan kung ano lang gusto nyo gawin. Nabababoy. Isubpoena daw nila yung SALN. Nag-object nga si Rufus, Congressman Rodriguez. Na-question rin pa yung gusto nilang isubpoena na mag-witness. Si Madriaga rin. Ngayon naman, sabi ni Ombudsman, ready naman daw siya na i-release yun. Di i-release nyo. Hindi kayo. Ano ba talaga, kuya? Correct. Sa mga badun, paano ba i-test? Hindi ko na kaya i-test. I-akyat nyo na yan sa Senado at mag-trial na kayo doon. You're wasting our taxpayers' money. Exactly. Di ba sinasayang nyo sa kalagitnaan crisis ng na. gera. Diyos ko, gagastusin nyo pa ang pera ng bayan. Mahiya naman kayo. Wala nang laman ng sikmura ng mga mahirap. Ayan. Sa totoo lang, galit ang mga tao sa inyo, kayong may mga maleta dyan. Correct. Sabi ko nga, di ba, yung na raid nyo na yung mga bahay ng mga kasabwat dyan. Sure ako, baka may cash dyan. Tapos pag i-donate nyo sa lahat. Nako biro lang yun. Biro lang. That's just a joke. It's just my idea. Yung ayuda, Kati. Kaya hindi sapat yung ayuda dahil deficit. Dahil na deficit, dahil trilyon-trilyon naman ang nanakaw nila. Tapos, wala namang nakukulong na malaking isda. Di ba? Correct. So, Correct. kung hindi tayo ninakawan, nag-crisis tayo ng ganito, walang Hindi, problema ito. Kasi kaya ng ating government funds yan na mag-ayuda ng tama sa mga tao. Naiirita ako, Kombing, kasi gigil na gigil sila sa 120 million pero hindi ayaw nilang pag-usapan sa Kamara ang trilyon na nawawalang Correct. confidential fund. 129 million. 1.3 trillion na flood control Yung projects. kay VP Sara, 129 million. di ba? At saka confidential fund lang. Yes. Grabe kayo. Yung plunder, dapat may transaction yon. Oo. Ano naman ang transaction dyan sa confidential fund? You have to prove na binulsa niya yung 129. Ano? Binulsa niya yung 1, 2, 12, 5, yung gano'n. Ano ba yan? Hindi kasi Mama Bing, ang nanggigigil naman doon sa confidential fund niya is yung mga makakaliwa. Nakalimutan niya kasi gusto nila malaman kung sino siguro ang gusto nila. At mga tao ni BBM at ni Martin. Siyempre, di ba? Kasi takot sila manalo ito si VP Sara Duterte dahil may mananagot. Yan. Kaya ayaw niyo siyang maging presidente. Kasi kayo naman na may kasalanan, ninakawan niyo naman ang kaba ng bayan. Tapos ngayon, lahat na lang gagawin niyo para hindi siya makatakbo. Correct. Kaya dyan si Martin Romualdez, kaya nalo dyan sa district niya, wala namang kalaban, Kati. Kaya pa-disqualify. Yung overstaying ng party list nila. Political dynasty, ibang level din. Four terms na ito ni Yeda Romualdez, mga kababayan. First time lang ito nangyari na ang asawa ni Martin na si Yeda Romualdez ay nakaupo ngayon as third nominee dahil pinaresign nila ang third, fourth, fifth nominee at inapprove naman ni Chairman George Garcia pang-apat niya ng term ito. Kasi ng unang term niya as congresswoman. Second and third term niya as tingong party list. Diba tumakbo siya congresswoman dahil si Martin tumakbo Senado at talo na ulats. So, pang-apat niya na ito, alam na alam nila dahil may mga abogado sila na bawal yan sa konstitusyon pero hinayaan pa rin ng commissioners at ni Chairman Comelec Garcia at siya mismo si Yeda. Pinirma niya doon sa certificate of nomination niya na I don't have any of the disqualifications. Wow, grabe. Di ba ano yan? Falsification yan ng public document. Greed talaga, no? Grabe. Takaw talaga. Takaw sa salapi. Kasi dyan, hindi pa sapat sa kanila na
yung si Martin, bilyong-bilyong funds. Hindi pa sapat. Tingog. Kailangan 3 talaga ang makaupo. Kaya pinasok pa yung asawa para talagang wala nang kaduda-duda loyalty sa kanya. Yeah. At ilang bilyon ang Correct. nakuha niyang funds. Ang sabi ni Congressman Erice, Yeah. ilang bilyon yung funds na yan na nakuha ng Tingog Party List. At mga kababayan, Correct. yan nga aking recommendation. Kaya tinext ko po si Senate President Soto. Ay, hindi ko lang alam kung binabasa niya, pero tinext niya. Na ang suggestion ko, isa lang ang party list rep. Kahit may ano ka lang, may... Di ba, ganun pa rin naman eh. 2%. Pag nakakuha ka ng... Kung hindi ka nakuha ng 2%, another round, di ba? Pero isa lang. Kaya po grabe ang vote buying dyan at nakawan ng kaban ng bayan na pinamimigay nila sa voters ay dahil hinahabol nila yung 3 seats para marami silang perang Pera, madidekwat. exactly. You see? Yan ang kaya... Masama grabe. talaga yung ginawa ni Martin Romualdez at ang asawa niya. He put her at risk. Di ba? Yeah, Imagine oo. violating the Constitution and the law. Yeah. May Kaya- mananagot talaga dapat. Ay, May hindi ko- managot. Oo, dapat may managot. Kaya ayaw nila si Sara Duterte manalo eh. Kaya ito Oh. yung impeachment. Pero again, when you look at all these things happening in the House, at Bibo si Congresswoman Luistro, Yeah. wala pong naniniwala na totoong fairness ninyo dyan o due process ninyo. Wala na pong naniniwala dyan. Oo. Kaya, mabuti pa, iakyat nyo na po yung kaso, ang tinatawag na articles of impeachment, doon sa Senado at doon na po kayo. Magpagalingan na po kayo ng ebidensya doon. Kasi sayang ang pera ng bayan, di ba? Yung imbis na Panahon. gagamitin nila dyan sa hearing na gagawin nyo, gamitin nyo na lang sa mga taong naghihirap. Example dyan, huwag na kayong kumobra ng sweldo at yung inyong sweldo ay pamigay nyo ng ayuda dyan sa mahihirap sa distrito nyo. Di ba? Correct. Huwag na kayong kumobra ng sweldo. O kaya, huwag na lang kumobra at all. Hindi, Yeah. wala nang problema yung deficit. Di ba? Tama. So at may maraming pera ang National Treasury na kung kailangan mag-ayuda, may pera. Di ba? Correct. Yan. O, at saka yung absent. Si Ay, oo Martin nga. Romualdez, si Eda, at saka yung anak. Absent pero ng attendance, present. Ano ba yan? Meron ako eh. Meron ako, nakita ko. Yeah. Nakalagay present, 3 sila. Absent naman kayo. Ba't kayo kumukover ng sweldo? Oo. di ba? Grabe rin, mamabing yung Kadiri ho itong si Martin Romualdez, si Eda Romualdez at yung anak niya. No? inflation. Sumipa na sa 4.1% Oh, noong my Marso dahil sa mahal na krudo at pamasahe. Sumipa sa 4.1%, di ba? Halos doble na yan ng 3 months ago. Yeah, ang inflation noong March dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo at gastos natin, di ba? Sa transportation ayon sa Philippine Statistic Authority. Oo. Kawawa ang mamamayang Pilipino. Diba? Kung 2.4% lang ang inflation noong February. O tama. Isang buwan Yeah. lang, halos Yeah. doble. Tapos si pinagmamalaki ni BBM na inflation rate is down. Ganyan. Ano na ngayon? Dahil inflation rate is double Tapos in less sasabi than ni 2 months. sasabihin ni Auntie Claire, okay pa tayo. Okay lang kayo dyan, ma'am. Kasi may sweldo kayo. Napakalaki naman laki ng sweldo nyo sweldo dyan niya. sa USEC Pakalaki Grabe. po. Ibang level ang inflation natin. Kawawa talaga. Yung akala nila, yung mahihirap lang talaga. Pero yung middle class, yung grabe yung tatamaan ng matindi dito. At lagi na lang nila pinapasa yung kanilang obligation sa LGU. Yes. LGU daw mag-ayuda. Ay kawawa naman. Pero maganda yung ginawa ni Mayor Isko Baka nabasa niya yung Facebook ko Suggestion ko Bakit? Anong yun ginawa niya? Na imbis na mamigay ka lang, magkano average nakita ng jeepney driver, ibigyan mo na lang, Mayor. Tapos karga ng gasolina yung jeepney nila at paikot-ikutin sila na Manila residents ay free. Yeah, Di ba? correct. Oo. Alam nyo naman kami ni Mayor Isko kasama namin yan sa alumni ng Harvard Kennedy School of Government. Kaya tingnan nyo. Correct. Magagaling na idea. Ngayon, hindi naman kaya ng ibang
mahirap na city yan. Di ba? correct. Pero Yun. kain-kaya yan ng Quezon City, Pasig, malalaki, yeah. Makati, kain-kaya yan. Sana po ay sumunod sila sa mga magagandang ideya para naman po mga tao wala nang pamasahe. Oh, Di ba? oo. Dapat talaga, kung ang mga nakaupo sa gobyerno, kung may malasakit kayo sa mga taong bumoto sa inyo, pagaanin nyo ang kabuhayan nila, especially now. Yung mga local government, maghanap po kayo ng paraan para mapagaan ang kalagayan ng ating mamamayan ngayon, lalo na ngayon sa krisis na nangyayari sa atin, kahit alam natin na may hindi na nga talagang in denial na wala raw, okay pa tayo. Hindi tayo okay. Don't say that. Kasi kailan natin sasabihin kapag hindi na talaga okay, tas hindi nakapaghanda ang mamamayang Pilipino? Wag kong ganun, wag kong selfish kasi kung ang hinahanap nyo, mas importante sa inyo ang image ng presidente or ang optics ninyo kesa sa kapakanan ng bawat Pilipino. Maling-mali ho yun. Hindi ho tamang panuntunan yon or pagpapatupad ng tamang liderato sa ating bansa. Wala na pong laman ang sikmura na mahihirap. Alam niyo naman, pag wala na makain ng tao, ay nagkakasakit din sila. At ang hindi wala naman tayong completely libreng ospital. Yung zero billing po, hindi naman po Yeah. yung para sa lahat ng ospital. Oo, hindi. Pag nagpa-surgery ng heart yung bata dyan sa heart center, nagre-require po sila ng guarantee letter ng minimum 50,000. Sabi, wala na daw, hindi ka nadadaan sa congressman mo. Talaga? Nasa ng DOH? Nasa ng DSWD? Totoo po ba? Maglabas naman po kayo ng ulat at o report ninyo, DSWD. Nasaan na po napunta ang mga tawag doon, AX? This year. At saka yung kinakaltas na PhilHealth, di ba? Parang ano ba talaga nangyayari dyan? Kasi marami namang lahat tayo parang mandatory madalas to ka ng PhilHealth mo at kinakaltas sa sweldo mo. Hindi naman lahat ng tao nagkakasakit. Yun nga gusto ng OFW, Diba? Kati, sabi nila sa akin. Dapat hindi na sila required magbabayad ng PhilHealth. Yeah. Kasi yung number one sila, wala naman sila doon Dito, kung nakasakit yes. sila. Oo, Yung exactly. kaanak naman nila, saka magkano lang naman ang nababawas sa PhilHealth kung talagang magkasakit ka ng tunay. Pero yung every month mo na ibabayad mo doon, binibilang po nila yun. Malaking Binibilang bagay po sa nila kanila yun kasi may equivalent yun na bigas, may equivalent na pamasahe sa o tuition, gano'n. Kaya ang DSWD po, paki-report naman po sa public. Sana may website kayo dyan na pwede kaming mag-click. O sana punta yung AX Fund. Cash yan eh. Oo, grabe, no? Cash yan eh. At saka, tignan mo. you're teaching the people to be, Lola, diretso Lola sa... to be taman. Lola, diretso agad sa pamilihang... Bigas na Lola, wag sa tongits. Tong it's talaga Oo. naman. Pero totoo yan, Mama Bing, kasi alam mo sa kahirapan, yung mga Pilipino, iniisip nila easy way out, tsaka easy money. Kaya yung Yeah. chatter? Scatter online. Scatter Yes, online? Sino true. may yung scatter niya? Wapakawalang hiya ninyo? Yeah. Kinukuha pa ninyo yung pera ng mga maralita dyan Dapat sa i-ban scatter. na yan, tigilan na yan, di ba? Kasi sa umpisa, clickbait yan Kunwari, papanalunin ka, tapos after, talo ka ng talo. Huwag na po kayong sumugal. diba? Napakahirap na pong nang bilihin ngayon. Isusugal nyo 100 isang araw. Huwag na kayong manigarilyo. Huwag na rin kayong huwag na kayong gumalaw. Sa bahay na lang kayo. Ay, Diyos ko po. Ay, sorry that I Diba? said that. But talaga pong itong frustration natin sa gobyerno natin, sana po ay maibsan naman kung tamang mga desisyon naman sana ang ilabas ni BBM. At mapabilis naman yung mga pagbantay ng DTI sa price control. Parang wala naman pong bantay. Kaya ang bilis naman ang taas ng mga harina. Di ba? Gusto kong malaman sino mga consultants niya. No. Di ba? Pinapakinggan niya ba o meron talagang nagmamando na hindi siya? Yun kasi yun di ba? Sabi ni Dr. Monson, di ba? She is not hopeful that in 2 years, our economy can recover. Nako. Because the people around Bongbong are not competent. Yeah. Well, Mga kita naman. kababayan,
Kapit lang po. Pero, singilin na. Pero kahapon si Balisakan, bida-bida eh. Ayun na nga, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.